hashtag BBF, hashtag blessed, beloved, and favored. Ito po ang nag-iisa niyo pong hashtag. Ano man ang status niyo sa buhay. Dito lang po yan, 98.3 F. Po natin ngayon, parang mamaya sa mga Arizona UNs. Kila Tatay Ednan, hello po sa inyong lahat. At syempre sa napakaganda naming hello. Of course, Florida, US. At Tatay Edmond Evangelista dyan po sa Sacramento Fellowship. Hello po sa inyong lahat, and miss na po namin. Kwentuhan, kantahan, at syempre ng tugtugan. Dito lang po yan, 98.2 tag BBF. Sa lahat po ng text lang po kayo 0906 3452 para po sa Smart, and 06 tayo makakasama ngayon sa kwentuhan Maraming makiki-interactuhan natin. Text din pwede po kayo mag-text. Ulitin ko po, 0907 9090 0906-907-16 for Globe. Kinig ngayon, stay tuned lang kayo at dito lang po kami. Tuloy-tuloy pa. This is our time by
maganda isang mainit pong mga at nag-aalab ang ating spilay po napadama ang kanya pong pagmamahal sa arhanan man, sa harapan man ng iyong loob ka ng sasakyan, bigan. Talagang mapapagpala ka ngayong gabi. Tayo magpatuloy, nais ko po kayong sumandali. Kapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat. Salamat po. Kayo po ang aming restore. Patuloy na salamat po sa iyo pong kagandahang loob na pinadama sa amin, Panginoon, ng pagamat di kami karapat-dapat. Sa gabi po, mga totoo o mga mensahe na amin po mapapakinggan sa gabi po na ito. Andamang hindi maganda sa kanilang pagalingan. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa palaging bagong tus sa pangalan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Marami tayong mga kasama ngayon sa studio. Mga talaga ang nag-uumapaw ang kanila pong passion after po ng aming Camp Wagi. Po sa kanila po at kanila pong pananampalataya na talaga pong uumapaw ang kanila pong sasan at yung kapahayagan ng Panginoon na kanila ay see yourself na pakagandang topic na talaga po kung titigas nakabase o batay sa kung ano ang tingin sa atin ng Diyos. Buhay na. Alam ko po na mga breakthrough sa buhay natin. Breakthrough sa nasa sa buhay natin. Kanya nga lamang madalas ang pakiwari natin, ang pakarambaba, ang liit-liit ng ating kung minsan sinusundan ng mga so ngayong gabi, ang mabuting balita mga kapatid, mga kaibigan ng ating patitya ko po sa inyo na after po ninyong makatingin po ninyo sa inyong sarili. Tingin sa atin ng Diyos. Lagi natin tandaan na ganun din ang maging pagtingin natin sa ariwala. Stand mo
kung ano yung pinapaniwalaan, kapatid. Kasi kapag yun ay tinayuan mo, kapag yun ang makapagpabago at tinayuan mo kung ano ka ngayon, sagay mo, inangkla mo ang buhay mo na mga ilang kabataan na magbibigay sa atin sa buhay nila. Kung ano ang naging paningin sa kanila, ano ang tingin nila ngayon, noong malaman nila. So ngayong gabi, unahin natin para magbigay sila. Siya pa Saan po kasi natin is kung ano yung nakikita natin sa sarili natin or kung nating identity is kung paano tayo nakikita, kung ano yung sinasabi niya sa kanyang salita. Sabi po doon, to the praise of the glory of us accepted in the beloved. So napakaganda, 'di ba? Explain ko muna po sa inyo bakit we are a Christ. Sabi po sa Luke chapter 3 verse 22. You are my beloved son, in you in the Lord kay Jesus Christ. Ngayon pansinin po natin yung sinabi ni katapos po noon, naglalakad si Jesus sa wilderness. Doon po yung tinukso siya kanya ni God. If you are the son, sabi, if you are the son of God, kinwestiyon niya yung sonship niya, yung word na beloved. Diba? Alam ni kasi once na lahat ng plano niya sa'yo, lahat ng iniisip niya, once you know that you are beloved, lahat, accepted, diba? Maraming standard na sineset ang mundo kung paano appearance, diba? Physical appearance, kung ganito ka, kung maputi ka, ng mundo. Kung maganda ka, accepted ka. Pangalawa, kung ano na yung mga nagawa mong tanggap ka ng mundo. Isa pa, kung ano na yung magawa mo na, doon nila binabase yung pag-accept sa Lord. Tinanggap cross of Calvary. Ngayon tayo, kahit ano man ang pinag-achievement tayo o wala, ano man ang physical at naman tayo. Diba? Kung ano yung mga nagawa mo,
yung nagawa natin. Kasi Christ did, wala kang parte kung bakit ka inaccept ni Lord. Kung maging sino your past, diba? Not minding your past. Ganda, napaka-unconditional talaga. Wow, talagang nakakainggan na talagang wala na ako masabi doon. Tanggap kayo natin si Charmaine. Ayan. Hello po. Mahal ng God has shown us how much He loves us. It was while minsan pag nagkakasala tayo, pagmamahal mas mahal sila ni Lord. Pero kahit madumi na ginawa ito, ay magkasala ka man o hindi, mabuti ka man o makasalanan, mahal ka ni Lord at ang overflowing na sala. Amen. So, it's because He is love. He loves us. Isa pa, human love bears the marks of the fall. Ang pagmamahal ng isang tao, hindi natin may oras lang o kaya may limit. Pero ang pagmamahal ni Lord, ibig sabihin para mahalin ka niya. Hindi mo kailangan maging ganto, maging ganyan kanya. Mahal ka. May mga naniniwala na kapag may sinacrifice, ang gusto lang niya tanggapin natin ang pagmamahal niya tayo. Dahil kapag tinanggap natin ang pagmamahal niya, tina rin ang mga nakapalibot sa and He loved us because He is love. At mapapalitan ng pagmamabuti tayo. Amen. We don't have to do anything, just need to accept it by faith. Accepted in the beloved, yun yung tayo ay kanyang pinakamamahal. Okay, tawagin naman natin. Sa mga na nag-aalin 2 Corinthians chapter, you know, sin to be seen for us that we might become the righteousness of dito. Tayong mga makasalanan, Jesus parang siya yung naging propitiation na imbis na tayo si God yung siya yung tumubos na lahat ng kasun niya tayo tignan perfect, ganun niya tayo tignan na anumang kasalanan. Ang righteousness, dinidemand siya. May pinagtrabahuhan, kailangan may ang righteousness nagsis ng
nang walang bayad. Sabi nga, okay, na iniregalo sa'yo, lahat yun, yung buong niyang ng kapiraso, enjoy mo. So, dahil righteous tayo sa harapan, lumapit sa kanya. Lapitan natin siya na wag tayong mag-isip na may kasalanan ako, may past actions tayo. Hindi dahil righteous tayo dahil si Jesus ay nasa atin. Tandaan, we are the righteousness of in naging righteous, kaya tayo naging matuwid. Galo. Yung righteousness na yun ay biyaya, gift na ibinigay. Naging matuwid tayo dahil sa Kanya. Hindi dahil sa doon sa krus sa bundok na Kalbaryo. At ito po, righteous natin sa harap, tinanggap sa buhay natin. So, lagi natin tandaan upang tuksuin tayo maging sin conscious, lagi natin idedeklara sa na I am the righteousness of God in Christ Jesus. Lagi mong tandaan, dahil kay Kristo mo, hindi 20 o 30% nawa ng Panginoong Jesus sa Kalbaryo. Okay, so talaga ita kanina. Ayang. Ngayon naman, ay pakinggan natin panghuli sa kanila. Paano nga ba tayo tinitignan ni Lord? Paano nga ba tayo tinitignan sa mata ni Lord? Gift of righteousness, na sinabi ni Gleda. Meron itong gift na to, nakakalimutan natin na ito pala tayo. Ayan. Okay, minsan, sabi dito sa Romans 8 verse 17, sabi dyan, and if children, then heirs of Christ, if indeed we suffer with Him. Sabi dito, siguro, nagtatanong yung isip niyo, bakit, paano mo nasasabing son ako? Paano mo hindi naman ako karapat kakasala? Hindi ako karapat dapat natawagin. Once na maniwala ka sa yung gift of sonship, bakit maraming tao ang takot lumapit kay Lord kasi hindi nila alam na saan pala sila. Ang servant, kailangan niya magtrabaho, kailangan niya magtrabaho para makakuha ng son. While yung nalulugod na yung tatay niya, and kaya siya gumagawa at tayo maging katulad na, but ako, ang tagal-tagal ko na nandito. Ang tagal-tagal ko nang nandito ko patay ng guya. Samantalang iyang anak mo na yan. Lumayas, nagpakasarap. Pero pagbalik niya, pinaganda mo. Sabi ng tatay, ikaw, lagi kitang kasama. Anytime, hindi na mamalayan ng elder son, anytime pwede siyang ipaghanda ng tatay niya. Ibig sabihin, hindi siya kasi aware na akala niya servant siya. Pero hindi siya aware na siya pala ay isang son. Which, ibig sabihin mga kapatid,
Kung sa tingin mo meron kang kasalanan, sa tingin mo meron kang may hindi magandang ginawa, tanggapin ka niya. Both hands. Nakakatuwa na marinig mula sa sila po ay nasa ibang taliwas ng landas, pero salamat sa natutunan po nila na yung pananampalataya nila ipatid ay nakilala nila ng husto kung ano ng Diyos sa kanila, kaya ngayon sila hindi lamang dapat yung ng with boldness and tayong lumapit sa Diyos, nag-aatubili tayong lumapit sa Diyos kasi pakinang apat na kabataan, ito po'y ilan lamang. Kaibigan, talagang makuha na, mababago ang kapahayagan ng salita ng Diyos kung gaano po niya tayo tingnan. Tinitingnan niya tayo, talagang iba niya tingnan. Ano? Kaya nga po, dapat ngayong gabi, sarili natin. Iwanan na po natin ang yung utak talunan, yung isipan natin na parang wala tayong Diyos. Talagang tinitingnan tayo, iba talagang napakahalaga siya nagagalit sa atin, hindi siya puhi sa atin dahil lahat po nawan ng Kristo doon. Gayong lahat ng galit ng dahil sa ating kasalanan ay kaya mababago ngayon ang ating mabuhay o lumapit sa Panginoon ng may confidence. Lalapit tayo sa parang mahaba ang balbas na nanglilisik ka, ay talagang nakahanda siya palagi yung papaloy. Hindi na ating pong nakilala. Mana pa yung Diyos na Diyos na mapagmas na talagang naranasan niya, pinaranas niya yung walang hanging ano man yung mga kasalanan mo ay hindi po yun ang kanya natin. Yung bugtong tira sa ating po mga puso. So purin po ang resulta kasi pag hindi tayo masaya, marami tayong lungkot sa puso, sama ng loob sa mga hindi mo makita yung kagandahan ng mundo. Hindi mo rin makita yung mga ginagawa ng kapwa mo sa'yo. Minsan maganda na yung sitwasyon, nakakahanap ka pa rin ng pangit. Bakit? Medyo meron natin pasensyahan na, malungkot ang puso. At ang ikinasasayad niya
niya. Yes. Akala lang kasi natin ang yung basic needs na tinuturo sa atin ng world. Pero ang totoo, person, is at kapag ka nakita mo yung mag-iiba yung mga nito yung mata mo. yung hindi iba mo na siyang parang madilim yung mundo para sa iyo ng Diyos. Or ano kasi ang nakikita mo sa sarili mo kung tinitingnan ng tao. Sa pamamagitan ng ating mga circumstances, sa pamamagitan ng minsan sa pamamagitan ng mga sinasabi ng mga tao sa loob ng bahay, kapag yung mga lalo yung mga biktima ng nagiging tingin ng ating Diyos. Kaya ngayong topic natin ngayon, see yourself tanggap ka. Yes. You are accepted in the beloved. I like kailangan alam mo na you are ng isang minamahal. Sabi naman ni Charmaine, ikaw ay you are loved. Yun, pagka tinignan child as minahal na anak, you are son, not a servant, anak. Baka rin magmahal. Madali na rin sa'yo. Nagiging marami kang pagmamahal na nasa puso mo. Right. Choose. Nakakabawas ng confidence mo. Ang dami mong pagkakamali at hindi ka karapat dapat ina-iso self-condemnation yun. So pero pagka alahil wala kang sala, wala kang ginawang mali, kundi sa kabila ng lahat ng pinatawad ka, nilinis ka ng banhan sa kasalanan inon. Alam mo na 24 hours sa Diyos na hindi ka baka paluin. Kailangan lang makita natin tatay na hindi nagtataboy, tatay na ang puso ayos na yung siya'y nag-author ng Joy na kinakaya mo ba yung ibig sabihin sabi nga niya sa John 16:33, in this world may maraming world nung napunta kayo sa mga
kalamidad, disasters, problema, sakit, etc. Alam niya na hindi be of good cheer. Sa kabila ng lando. At ang gusto ng Lord, dahil pinagtagumpayan na ni Jesus ang nasugatan, na dami ng sakripisyo, ang kanyang, hindi biro yung sakripisyo, at pinaka-krus, ang kanyang naranasan, na pero ang lahat ng iyon ay mawawala natin dito sa lupa, ay hindi pa rin mahimutok sa buhay, at palagi pa rin kagalakan na gusto ng Lord na maranasan natin. Kaya mahal na itinuturing na matuwid. Dahil ikaw, Thor, importante yun eh. Kahit tatay, ikaw ay nanay, ikaw ay anak, ikaw ay empleyado, ikaw ay ano man ang katatayuan mo sa buhay, na tinatawag, hindi mo alam kung sino harapan ng Diyos. Kumbaga ang iyong pagsanakikita mo na at kapag yun ang tingin mo sa sarili mo sa buhay. Amen. Tingin ko, Pastor Arlene, yung mga ibang komento o yung mga sinasabi. Amen. Dahil hindi ka tanggap, ganito. Tama ang sinabi mo kanina na sa tingin sa atin, nalaman mo na nilikatay ng Diyos. Ang hirap-hirap magbigay ng pagmamahal, struggle po ito sa ang wala tayong tinanggap na pagmamahal. Maibibigay dahil kung ano lang yung nasa atin, yun lang yung pwede nating ibigay ng Diyos. Mahirap niya. We love because He first loved us. Kaya tayo na so hindi na kailangan patawarin, unawain ng hindi maganda, pero kapag natanggap natin ang pagtingin pala na sa atin ng Diyos ay minamahal. Kumbaga nag-o-over sa natin yun. Automatic ka ngayon nakakapagbigay ng pagmamahal. Ayaw mo man mo ang nagtutulak sa atin para magmahal dahil tumanggap ka ng pagmamahal mula. Ang sipag eh. Amen. So, in a way, muna minamahal ka ng Diyos, mas nagmamahal ka, parang yung flow sa'yo. Amen. Tapos, madaling magpatawad, sabi rin. At
sabi ko kanina, ang yung kutuwid ang tingin niya sa'yo, ang hirap ding magpatawad sa gawa ng ganong kasalanan. Hindi Diyos paparusahan ka. So pag ang mga friendship na nasira ay hindi na mahalaga doon yung bang Nagpatawad nawala ka. yung galit. Ingan ng madaling mainis, kontra doon ka mismo nagagalit, kundi may mga nakatago sa hindi magpapatawad. Mga gagawin ang magpatawad kung hindi mo na Ang verse diyan, Pastor Alin, di ba? Ayon sa Hebrews na ang sabi niya doon ay your trespasses o mahalaga yun eh. Mahalagang hindi lang tayo minahal, kundi tayo ay pinatawad. Kung ano ang pagtingin sa atin ng ibang tao. Hindi na balik natin na minsan paano tayo tingnan ng ating Panginoon. Ikaw ay pinakamamahal, beloved ka. Ibig sabihin po ng salitang beloved ay giant. Ang pangalan kasing David layer. Kaya pag sinasabi mong beloved ka, para mo ring dinidikta. Ano man yung mga giant ng circumstances, ng mga hindi mo naman wala yan sa kasalita mo, kakadeklara mo na beloved ka o isa. Yung mga higante sa at nawa po tayo po ay napagpala. Yung mga kaibigan kasi ito po sa na paniniwala ang ating pong pananampalataya. Paniniwala patungkol sa Diyos, kung gaano tayo tingnan ng Diyos at mga tagumpay sa buhay natin. At nan po natin sa buhay natin mga kapayapaan po ng Panginoon. Basta lang po sa ang pagtingin ng Diyos sa atin. Lagi po natin tandaan, hindi po namumulang in love na ng palataya. Kahit maniwala, hindi na kailanman mapapahamak, kundi maging mga kapatid, man, inialay niya ang buhay niya sa inyo, alin kayo, gusto po niyang iparanas doon na sa
At ipakilala po niya ang kanyang sarili sa inyo na hindi siya kundi siya ng biyaya. Diyos, na kapag tinanggap natin ang kanyang biyaya, nasa iyo na rin. Story yung para alam mo paano siya tumingin sa'yo. John chapter 4, verse 10. In this, but that he for our sins. Amen. Sobrang nagmahal na anak. Para ikaw at ako, kahit na hindi karapalanan natin. At tingnan niya tayong kalugod-lugod dahil ang Panginoong Jesus at sa tili niyo kung paano kayo mahal po kayo ng ating umaalipin sa buhay ninyo. Yan mga kaibigan, mga kapatid, tanggapin mo lang na pinatat minahal ka ng God bless you all. Panginoon, ngayong gabi. Ng the Healthy Cooking Solutions of Sacramento, headed by Brother Boboy and Sis Coria Yap, dealer of Salad Master. The whole congregation of the Rock Christian Fellowship, headed by Pastor Felton Team of PRCF, headed by Brother Boboy Yap, Mangera, and Benny Tabingo, Tony, EJ, Jeanette, and Calvin Allen, Nucal family of Sacramento and Texas, Magpantay family of Munting Batangas, Consihal Richard, Alice, Jeff, and Jam, Jimmy, Queen, Adrian, Kim, Jay, Sed, Casey, and Cathy, Grace, Still, Nika, Jack, Mike, Nika, Maika, Gio, Nante, and Abel Magpantay of Abu Dhabi, Victor, Malu, Chuck, Bong, Maye, and Arjo, Evangelista and Alzate family of Munting Batangas, Mel, Chris, and Darwin Almario, Iya of CHO, Yana Valencia, Ati, Annie Abelia, and CHO staff. Greetings from Ate Sol and Kuya Edmond Evangelista. At syempre, Polnog family of Bontoc Mountain Province, Sir Mario and Ma'am Telma, Josh Kelenzam. Yan po. Sis Linda and Brother Boyet, Nucal of Texas. Yan. Cocoa Beach, Florida. Get well soon. Binabati po natin si Kuya General Luciano of Arizona, USA, Ate Edlin Santiago of Taiwan, Kuya Ian De Leon of COBHS. Ayan po, binabati po natin sila. Happy listening po. At nung nakikinig sa atin dyan sa Angeles, Pampanga, si Tita Sin, si Mami Helen, si Kuya Pong. Ayan, binabati po namin kayo ng happy listening. At syempre si Saria, binabati po natin. Hello po and
good evening. Salamat sa pakikinig sa ating mga kapatid dyan po sa lote. Kay Tatay Ed, kay Nanay Evelyn, Nanay Lucy, Nanay Mila, Tatay Lando, kay Ate Lita, Santiago. Lalo na kay Hazel, kay Diane, kay Adrian, kay Hannah. Ayan, at sa lahat ng mga bata dyan sa Lotte Puerto Rico. Yan, thank you. At saka yung sa Campogi, lahat ng mga Sa lahat ng mga kabataan namin at gusto mga kabataan na gusto din maki-join sa amin sa third floor po. Ayan, magkita-kita po tayo dyan 2 p.m. beloved and favored. Ugaliin niyo pong makinig kung ipapaunawa sa bawat isa. Kung noon, ngayon at magpakailanman, maging sinagawa mo sa buhay, ang Lord minamahal ka. Happy Mother's Day po sa lahat, Mami Helen, sa aking mga sisters, Ging, ayan, at mga Happy Mother's Day sa inyong lahat. Kay Che, Happy Mother's Day. Yan, at Happy Mother's Day kay Nanay Evelyn, kay Vilma Mendoza. Yan, Happy Mother's Day. At bati po ng Happy Mother's Day sa kanilang mama. Happy program #BBF